Good day mga ka-farmlat, it's me again Olive dito po sa Greenfield Realty. So welcome back dito sa ating YouTube channel kung saan mag-o-offer na naman po tayo ng isang property located po rito sa Lopez, Quezon. Isa sa pinakamaunlad na bayan dito sa Quezon. Ano po? Ayan. And then at the same time si property po ay along Barangay Road at natuhog po siya ng pinaka Barangay Road. So meaning meron tayong left and right na property. Ano po? Si property po ay may sukat or lawak na 2 hectares. Ayan. So bago tayo umikot kay property, syempre po as always, paki-like, paki-share and subscribe sa ating YouTube channel. And then paki-pindot na rin po yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa mga properties na i-offer po natin. So let's go, ikot tayo. Ayan, pasok na tayo. Pero bago tayo pumasok, pakita ko muna po sa inyo na si property po ay meron ng fence. So ayan, may bakod na po. And then, meron pa po tayong kasamang bahay. So kasama po yan sa magiging bentahan. And then, good thing po kay property. Si property po ay may frontage sa harap ng pinaka-barangay road na nasa 150 meters po. So, kitang-kita naman po, ayun po yung pinakadulo ng ating bakod. And then, mag-e-end po rin sa may motor na yon. Pero itong side na to, itong kabila, kasi natuhog nga po siya ng kalsada. So itong side na to, wala pa siyang bakod. Medyo naubusan daw po ng budget yung ating owner. So yung pinaka right side lang po yung ating nabakuran. So ayan na po siya. Pasok tayo. Hindi pa po sementado yung pinakaharap ng ating property. Ano po? Rough road pa lang. Pero pasok na pasok po ang ating 4 wheels. Yun, so may bahay na siya. Ito po yung pinaka bakod natin. Ayan. Mahal din magpabakod ng ganyan. So yung bahay naman po is bato, yung half. And then, yan, plywood po yung pinaka kalahati naman niya. So parang itong part na to ginawang taniman ng ating seller. Marami tayong makikita ditong saging, mais. Yan, may tanim pang upo. Ayan, so ikot pa rin tayo. Yan, mayroon silang tanim na upo. Ganda. Medyo may kasukalan na rin po si property. Meron tayong puno ng guyabano, and then ayan, may papaya tayo dito. Tapos marami tayong nakikitang mga balinghoy, kamuting kahoy na tanim. So talagang parang ginawa siyang mini garden. Meron din ditong pinya. So explain po sa atin nung ating seller, hindi lang masyadong maraming nakatanim na niyog dito. So konti na lang, kaya talagang ginawa na lang niyang taniman ng gulay. Ayan, so may mga talong. And then kagandahan dito sa part na to, dito sa ating right side, kung saan meron nga po tayong bakod na, yung pinaka tayo ng lupa niya is almost flat naman. Pero hindi lang talaga yung flat na flat. So parang umaalon lang siya. So may bakod dito. I think ito na yung end ng ating property. So yung kabila is hindi na po sakop
ng ating 2 hectares. Pumunta ako sa may pinakalikod ni property para makita ko yung pinakahangganan niya. So nakita ko na may fence din dito sa may pinakalikod. Ayan po. So meaning, itong part na to, yung kabila, hindi na po yan kasakop ni property. Kagandahan mula dun sa may pinakaharap and then hanggang sa likod, bakod naman po siya. So meron tayong mga hardwood dito, meron tayong mga maulawin, and then ito parang batino. May mga ilang puno ng niyog dito, pero karamihan po mga puno ng saging, ayan dami. Medyo konting hawan lang po si property, maganda po siya. At ang kagandahan nitong part na to, dito sa ating right side, almost kapantayan po siya, maliban dito sa medyo pa-slope ng konti. Pero napaka-gradual naman po, ano po, wala po tayong i-worry. Kahit po ang bibili po nito ay medyo may edad na. So, kayang-kaya pa rin po niya ikutin si property. So, explain din po sa amin ng ating seller, bali, kagaya na nasabi ko kanina, ito po ay 2 hectares. Bali po, nahati po siya ng ating left and right na property. Ano po, dahil tinuhog nga po siya ng kalsada. So, 1 hectare dito sa ating right side and then 1 hectare dun sa ating left side. Pero yung right side po natin talaga yung parang mas inalagaan po nila. Kasi ito nga po ay binakuran. So, nagtanim sila ng nagtanim, walang sisira ng tanim nila, kaya medyo mas maraming tanim po ang ating right side kesa dun sa ating left side. Dati daw po itong 2 hectares mahigit, pero dahil pinasukat po nila, so natanggal na po yung pinaka barangay road po natin. Ano po? Medyo healthy yung ating soil, kaya ganito kagaganda yung mga tanim na talong ng ating seller. So yan, balik tayo dito sa may pinaka labas para makita naman natin yung ibang part. So dito tayo galing sa part na yan, pumasok tayo dyan. Ayan. So tingnan naman natin yung part dito. Medyo tinubuan ng damo yung mga barbed wire. Susuot sana ako dun sa may pinakabakod, kaya lang di ako kasya. So yan, ano na lang natin, ikutan na lang natin ang camera natin. So still ganun pa rin po, ang daming tanim na saging. Bali yung saging po natin ay meron tayong lakatan and tordan, at yan po ay nasa kabuuan po ng halos nasa 400 pieces. Meron tayong malaking puno ng langka dito. At yung pinaka tayo ng lupa dito sa may pinaka parang padulo na ng ating frontage, kung saan meron nga po tayong bakod. Kasi doon tayo nagsimulang mag-vlog sa may pinakaunahan po So doon, yung tayo ng lupa doon is parang semi-flat. Pero dito sa may pinakadulo naman nung ating frontage, kung saan meron po tayong bakod nga po doon sa may dulo na yan, and then itong part na to medyo gradual slope na po pero hindi pa rin po ganun kalalim, or hindi pa rin ganun hirap ikutin kung sakali. Bet ko pa rin yung tayo ng lupa niya. So still ito pa rin po yung ating right side. Ano po, mamaya lilipat tayo dun sa ating pinaka left side. Ito na yon, para makita naman natin kung ano yung mga nakatanim doon, and then kung ano yung pinaka tayo ng pinakalupa niya. So importante po kasi yan. Mostly po kasi nagtatanong yung ating mga buyers kung gaano kalalim or gaano kataas yung property, gaano ka flat. So ayan, itong part na to, ating right side, mare-recommend ko pa rin po iyan na okay pa din, kahit merong may buyers po tayo na mag-inquire na medyo may edad, caring pa rin po. Ano po, caring ikutin pa rin po yan. Naglalakad pabalik yung aking kasama kasi sabi ko, punta kami dun sa may pinakadulo talaga ng ating property, kung saan
makikita ko yung pinaka-end ng bakod. So ito na po siya. And then, ito yung palatandaan po natin, itong Madre Cacao po na to. Ano po? So, kung mapapansin po natin, dito sa may pinakadulo ng ating property, medyo elevated po tayo ng konti sa ating kalsada. Pero konting-konti lang naman po. Kung titingnan po natin, medyo mataas. Pero yan po ay puro damo lang. So, dagdag in po lang po dun sa ating pinaka-road. Bali, dyan po sa may pinakadulo na yan, dyan po ay cemented road na rin po. Pero, yun nga po, itong pinaka-area lang po na to ang hindi tinamaan ng kalsada. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo na 300 meters. Buhat po dun sa naputol na kalsada na cemented road. So, konting-konti na lang naman. So, lipat na tayo dun sa ating pinaka left side. Tingnan naman natin kung ano yung itsura. So, same frontage po tayo ha. Bali po kung 150 meters po ang ating frontage dito sa ating right side. 150 meters din po yung frontage sa ating left side. Pero, ayan, masukal. Parang hindi ko kayang pumasok. Talaga siya. Baka tayo maahas dito. So, ikot pa rin tayo dito sa aking pinaka left side. Ayan, so, ganito po yung pinaka tayo na ng lupa niya. So, ayun yung ating kabilang property, yung ating right side. Ano po? So, pagdating po dito sa may pinaka left side, buhat po dun sa road na yon, medyo pababa po ng konti. So, konti lang naman. Pero dito po ako nagdaan kasi kapantayan po dito. Pero pagdating dito, yan, sumusunod po kasi sa kalsada yung ating property. So, medyo pataas yung kalsada doon, kaya naman po medyo pababa po rito. Pero dito, medyo pababa po yung ating road, so pumantay naman po siya. Ano po? Tayo po ay TCT title and then kagandahan po, buhay po ang ating seller. So, ayon po sa kanya, doon sa pag-uusap po namin, bali ito po ay bagong sukat naman, so hindi na po kayo magpapasukat. And then, sasagutin po niya is capital gain tax at yung pong deed of sale. Maliban po doon, wala na po siyang sasagutin. Yan, lapit tayo dun sa sinasabi ko sa inyo, medyo palalim. At least bigyan ko po kayo ng idea, kahit hindi po kayo yung mismong nag-iikot pa rito sa loob ng property. At least po, dito pa lang po sa video na pinapanood nyo, may idea na po kayo kung gaano po ang pinaka-itsura ng ating property. So, ulitin ko lang, ito yung road natin, medyo pababa po talaga dito. Ano po? Ayan. And then, dito po ako dumaan, pantay naman po siya. Pero pagdating po doon sa kinakatayuan ko, ayan, pantay, and then medyo pababa na po tayo. Ano po? So, ito yung itsura ng ating left side. Doon naman po sa kinakatayuan ng aking mga kasama. Ayan. Flat pa rin po dyan. So, I think nasa 10% yung ating medyo palalim na area. Ito lang pong area na to ang malalim. Ito naman po ay halos pantayan muna and then saka pa lang po bababa. Yan, ikot pa rin tayo. Kagandahan po dito sa lugar na to, medyo mataas. So, ang lakas ng hangin. Sa mga overlooking lover, yan. Pwede po sa inyo tong property na to. Kagandahan din po kasi mga ganitong klase ng tayo ng lupa. Hindi po siya naiistakan ng tubig. Ang ganda. Meron din po tayo mga nakatanim na rambutan sa area. So yan po ay maglalaro sa halos nasa 40 pieces. Talagang linisin lang si property.
kung kayo po ay magta-travel dito sa Lopez, at kung kayo po ay galing from Manila, kayo po ay magta-travel ng halos nasa 5 hours. So depende po iyan, ano po, yun po ay may mga sariling sasakyan kaya medyo mabilis. Pero kung kayo naman po ay mamamasaheros lang, so nasa 7 hours naman po yan. Lakas talaga ng hangin. Ganda. Para ka nasa Tagaytay nito. Kaya kita-kita po. Wow, ang ganda. Overlooking. Ganda, no? Dati na daw po itong pinalinis pero sumukal ulit. Yan, ganito kaganda yung view dito sa aking left side. Yan, tanaw na tanaw mo talaga yung mga kabundukan. Oo, ganda. Ganda, no? Ayan, kasama ko po yung aming guide. Bali, dun sa may pinakadulo na yon, nandun yung sapa. So, meron tayong source ng tubig. Bali, itong niyuga na yan, kasama pa po yan. So, kapantayan naman po dyan. O, rambutan to ah. Ay, hindi ba? parang ano siya ng rambutan. Sa kabila lang. Sabi sa may bakod. Okay. Ganda. Kita yung road natin dito sa may taas, ano? Ayan po yung road natin, no? Ayan. Ayan, sa mga gustong bumili po nitong property na to, message nila po kami sa aming WhatsApp and Viber na nasa taas ng yung screen. Dun sa ibang details, meron po kami description box sa baba. So, pakiclick na lang din po yun. Ganda. So, palabas tayo. Bali dito po, kung sakaling bibili nyo si property at wala po kayong sariling sasakyan, buhat po dun sa may pinaka-town proper, may mga namamasada pong tricycle papasok dito. Ayan, kung madidinig nyo yung mga ugong ng tricycle. Pero dito po, linawin ko lang, wala po ritong pilahan ng tricycle. So, pwede kayong kumuha ng contact nyo dun sa magiging suking yung tricycle driver. Kung sakali pong lalabas kayo papunta sa bayan. So, sasalubungin na lang po kayo buhat dito sa may pinaka-area. Ang ganda! Panalo ka dito sa property na to. Lalo ang dami naghahanap sa atin ng mga buyers na Lopez lang ang gusto. So meron tayo may offer. Kagandahan nito, maganda yung ating titulo. So napakadali pong i-transfer sa bagong makakabili. Property po ay pwedeng pagtaniman, pag-alagaan ng hayop, good for investment din po. So yan, palabas na tayo. So yan mga ka-farmlat, abay na po kayo. Pwede nyo na po i-preserve kung sakaling magustuhan nyo po sa property. And at least hindi kayo magpapabakod, meron na kayong fence. Medyo pricey rin po yung fence na nilagay po nila dyan ha. Kasi kami po dito sa Greenfield Realty is nagpe-fence din po. So alam namin yung price niyan. Medyo expensive din pong mag-fence. And then kagandahan, ayan, bago naman po yung bahay. So panalo ka na rin dito kay property.
Papakita ko lang po sa inyo yung road pa. Ayan, kung makikita nyo yung parang walang tanim na yan, yung malinaw na yan, yung brown. Road pa po iyan kasi marami pa pong bayan dun sa may pinakadulo. So soon, ito naman pong barangay road na to ay may budget na. So intay-intay na lang po tayo. Tatamaan na rin po ito ng cemented road. Pero habang hindi pa siya tinatamaan, i-avail nyo na po si property. Medyo mura pa po ito. So message nyo na po kami, call nyo na po kami dito sa GFD Realty. Ayan. At isang magandang property na naman yung na-visit natin for today. Sa mga naghahanap po ng isang property na pagbaba nyo ng sasakyan, ayan, property na agad. So may advice ko po sa inyo, bilhin nyo na po ito. Medyo tumataas na po yung mga pricing ng lupa dito sa Quezon. And then bihira na rin po yung mga along the road. So ang dami po talagang nag-aabil. Lalo na yung mga ating OFW yan. For retirement and then investment na rin po. So medyo padalang na po ng padalang yung nakikita natin mga ganitong klase ng property. Kaya mga ka-farmland, i-avail niya na po ito si ating 2 hectares dito sa Lopez Quezon. So tara, uwi na tayo. Medyo mainit na. And by the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. Pero bago tayo mag-end ng ating vlog, ayan, mamaya papakita ko sa inyo yung pinaka-road. So para may idea po kayo na talagang pasok po yung ating sasakyan. Ano po? So ayan, thank you for watching.
Bye!